Welcome back to Mars for More! At yes, ako nga po ang napiling taya dito sa kusina. Dahil pagluluto ko kayo nitong bagong food discovery ko na luncheon meat kila Gwen on coconut titiyas. Dito sa Mars Masarap! So madali lang to kasi online lang naman natin to na-discover, Kuya Kim, di ba? At syempre, ang kila Gwen ay local dish ng mga taga-Guam at gumawa sila ng version nito using luncheon meat kung saan sikat din yung Guam, Mars, di ba? Nakakatuwa eh. Kasi again, yung titiyas derived word din yan, di ba? Yung kila Gwen, di ba may katulog na Filipino word? Yes. Kilawin. Yes. Kilawin. Okay. Yung mga chamorro kasi, itong dish na to, chamorro dish to eh. At napakarami mga Ilocano pumunta dyan. At wala bang yung kila Gwen is from Kilawin. Madali lang naman gawin tong kila Gwen. Pagsasama-samahin lang natin ang ating mga ingredients. So meron tayong luncheon meat strips dito. Niluto na natin yan. Pinray na natin yan. Meron din tayong chopped green onions, chopped coconut meat. Ito yun. And we have lemon juice. So Mars, let's just put them all together. Yeah. Diba? Huwag na natin pahirapan yung mga life natin. Oh, kasi mukhang gutom na ito siya, David. Pero Gwen, Favorite na dish ng mga chamorro at ng mga Hawaiian? Luncheon meat din eh. so lagay na natin yung coconut meat. Na-intriga ko dito sa coconut meat, ha? Mars, yung mismong karne ng buko, Kailangan ba Chin up natin. matigas, malambot, or parang tigas malambot natin? ito, Kuya. Malambot. At saka chopped ito, no? Hindi ito grated, no? No, Yes. chopped, Okay. yes. And then, syempre, lagay na rin natin yung ating whole lemon. Parang, yeah. Okay, isa pa. Kita ko lang to sa YouTube, ginaya ko, na hindi pala tinidor, Mars. Kung hindi kutsara. Kasi kung Kutsara. tinidor, lulusot pa rin yung buto. Yung mga seeds. And like this one, ika-catch nung spoon yung seeds mo. So, hindi na siya lalabas. There. Yan, medyo marami na tayong. So, halo lang natin yan. So, itong ating coconut titiyas, gawa siya sa flour, coconut milk, or gata. So, paghahaluin natin siya. At yung sukat, Mars, 1 cup of flour is to half of the coconut milk or gata. Tapos, ihalo-halo niyo siya, medyo magiging parang dough yung feel niya. Tapos, ifa-flat natin siya hanggang sa magiging isa na siyang ganito. Ganon. Mabango siya, ha? Diba? Mabango. Yan. So, let's go! May pa-healthy tayong paandar. So, try na natin Kasi gumawa people avoid ng bread dalawa. and Kasi pasta mukhang dito after yung boys natin gutom na. So, syempre, Pero malalaman alam niyo ba natin bakit na- naging luncheon meat ang pinaka-paborito ng mga chamorro at saka ng mga Hawaiians? Why? Kasi nandiyan ang Pearl Harbor at nandiyan ang pinakamalaking base ng Amerika. Ay, ayan ang paboritong ration ng mga sundalo eh. So, until after the war, nauso yung iba't ibang mga dish na gawa ang luncheon meat. Okay. Dahil nakahiligan. Nandun yung musubi. Kumbaga parang nag-create na sila ng iba't ibang recipes out of it. Out of that luncheon meat. Tsaka kaya siya dilata kasi yung mga soldiers, Mars, yun talaga yung kinakain nila para madaling kainin. Convenient. So, eto na, may natapos na tayong isa. So, it's just an open bread. Lalagay lang natin yung mga hinalo natin kanina sa ibabaw. More luncheon meat for more Luncheon meat. happiness. Generic tayo. Okay. Ito portion by Sorry na. Na-carried away lang. Okay. So, Okay. one down. One down. Tayo lang Go. natin maluto tong iba. Wow. Let's try! So, Excited ako sa Food mo lang ng konti, ganyan. Pwede. Para Parang hindi parang naman gagawin mo sumobrang kalat at matapon. So, para siyang soft tacos. Yun pala ang peg natin. Like that.